Okay, the COMELEC is introducing new items on new rules on political campaigns. Let's bring in Yes. COMELEC Chairman George Garcia. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Magandang hapon, Sir Ed, Sir Patrick, Ma'am Ami, at Sir Ronald. Magandang hapon Hi, po Chairman. Yes, sir. Bayan po natin. Sir, Magandang hapon, Chairman. yes, sir. I saw some of the new rules. Let me start off with this. 3 days before the start of the campaign period for nationals, which is February, I think 11, kailangan baklasin nata yung mga existing propaganda materials na nakapaskil sa public places. How do you intend to enforce that? Kasi some of these, ang argument nila, these are commercials daw for pampakinis ng balat, yung mga ganun ba? Pero alam mong kandidato sila. Ang lalaki ng mga billboard eh. Dapat nating matandaan kasi nga po ang sinasabi ng Supreme Court sa kaso ng Piñera versus COMELEC dahil ininterpret yung Section 14 ng Republic Act 9369 ay hindi pa sila kandidato. Opo. Kandidato lang daw po sila sa unang araw ng campaign period. At yan po ay February 11 sa national position at March 28 sa local position. So ang ibig sabihin, ngayon po wala kaming magawa talaga. Yes, sir. Talagang po minsan nakakainirita na. Nakakairita na yung mga nakikita natin sa mga yung mga pagmumukha nila, nakalantad lahat dyan. Kaya po, at this point, hindi po talaga role ng COMELEC, ito po yung role ng ating po mga LGU. Pag Yes. sila po dapat papatanggal nito. Kung kaya naman, at sabi namin, dapat at least 3 days before the election, para lang po maliwanag ang lahat. Sino ba talaga ang kandidato? Ano yung tinatawag na campaign materials? Tanggal po muna lahat yan. Yung lahat ng naandyan upang makakuha ng tamang permit o permiso mula po sa Commission on Elections o kung hindi man sa ating po mga local government unit. Para lang po ma-distinguish natin mabuti alin ang partisan political activity o campaign material at alin ang hindi. Siyempre, alam po natin pagpasok ng kampanya, yung mga kandidatong may mga artista, kandidatong may mga, alimbawa sabihin na natin may programa sa radyo, telebisyon o kaya naman po sa social media, medyo stop muna po lahat doon. Yan po ang ibig sabihin natin kung bakit patatanggal. Kaya ba ng COMELEC? Opo, ginawa po natin yan ng mga nakaraan na pinatanggal talaga natin at hingi po tayo ng tulong, lalo na dito sa Metro Manila sa MMDA. Chairman, hindi niyo ba nakausap yung DILG, yung Interior Secretary? Pwede naman niyang idiretso kung even if you have no control over the local officials, pwede naman idiretso sa DILG, di ba? At pwede naman nilang pag-usapan yan. Have you tried talking to the Interior Secretary para tungkol nga dyan sa pagtatanggal niya mga illegal na mga campaign? Well, not illegal, but yung mga campaign materials na yan. Alam naman natin, pag nandun yung pagmumukha nila ang kampanya yan Ma'am Ami, sa kasalukuyan wala pa po kami formal na diskusyon at syempre na ipaparating ko lamang itong aking sentimiento na sabi ko nga sana yung mga LGU kasama ng DILG ay sana po matulungan tayo dahil syempre sa puntong ito talagang wala pa pong kapangyarihan ang COMELEC, papasok po ang kapangyarihan ng COMELEC sa January 12 kung saan po dyan magsisimula yung tinatawag na election period. Isang po kami nagkasalubong, ang ating po na pag-usapan ay yung pag-dismantle sa private army sa buong bansa. Kasi talaga po sinabi natin, hindi tapang magkaroon at magsimula ng campaign period na naandyan at merong mga private armies sapagkat pagka nagkaganyan, tatakutin o magkakaroon ng harassment laban sa mga tao, sa mga botante. So, ito po ay personally, nag-a-appeal po ako talaga sa mga LGU. Sana po wag naman natin mapabayaan na ganyan sapagkat hindi po lahat ng mga kababayan natin at mga constituent nyo ay natutuwa dyan po sa mga nakalatag na yan sa bawat kalsada natin. Ma'am Ami, Sir Ed, Sir Patrick at Sir Ronald, meron pa nga po tayong problem. Ang isang problema na gusto ko pong mapag-usapan din mabuti at sana magkaroon ng legislation sapagkat po, may desisyon ng Korte Suprema doon nga po sa kaso ng Diocese of Bacolod versus the COMELEC na sinasabi ng Suprema na hindi namin pwedeng galawin ang private properties. Diyan pala, malaking issue po yan, napakalaking problema po natin dyan. Dahil technically pwedeng sabihin as a loophole ng lahat, private property to and therefore hindi pwedeng galawin basta-basta ng COMELEC. Ang sabi po ng Korte Suprema, ito daw po ay beyond the jurisdiction of the Commission sapagkat ito po ay covered by the right of ownership and sabi nga ng Supreme Court doon sa kaso ng Team Patay and Team Buhay, kung natatandaan po natin, kasi po kalalaki ng mga pangalan, naka-black pa ang sulat. Ang sabi po ng Supreme Court, the bigger, the better because that is part of the so-called freedom of expression. Right.
Chairman, ano ba mga penalties para sa mga violations na yan? Dahil bahagi kasi ng ganitong klaseng impunity ay hindi naman natatakot yung mga violators eh. No? Opo, So, ano ba yung mga penalties tsaka nai-implement ba yung mga penalties na yan o natatali lang na mahabang panahon sa mga korte? Sir Ronald, sa ating pong Fair Elections Act, una muna, ang penalty po dyan dapat ay 1 to 6 years imprisonment at saka disqualification. Kaya lang, may loophole po ng batas natin, yun po yung lagi namin pinopoint out. Ang nakalagay po sa batas natin, hindi pwedeng basta ka magtanggal ng mga campaign materials o kasuhan sila, yung kakasuhan mo kaagad. Dapat po, ang COMELEC, local COMELEC or national COMELEC will write a letter addressed to the candidate or candidate. Tanggalin nyo ito within 3 days. After 3 days, hindi tinanggal, kakasuhan po natin yung mismong kandidato. Of course, papasok pa rin, Sir Ronald, yung pong issue, hindi ako ang nagkabit niyan. Yung mga lagi style. Nagkabit niya, kinabit ng PA ng mga kalaban ko yan. Sila ang naglagay dyan. Pero syempre, we will just adopt the policy of presumption na sila ang nagkabit dyan dahil pagmumukha nila yan. So sila ang susulatan namin. Syempre po kung talaga namang ikaw ay honest at the same time in good faith, ay tatanggalin mo na lang kaysa naman makasuhan ka pa at baka mapadisqualify ka pa sa COMELEC. Okay. Chairman, I remember at one election cycle, nagtalaga ang COMELEC ng common poster area. Meron bang ganito ngayon for this election ang COMELEC? Meron pa rin po. At siyempre po yung common poster areas, may madami pong madadaya dyan, Sir Patrick. Yung common poster areas, pagmumukha lahat nila ikakalat doon. At pagkatapos, meron pang Operation Baklas. Hindi po ba yung bang naglagay na, common poster, ang gagawin po, pagkalagay, tanggalin naman yung mga kanila na naman ang ilalagay. Alam niyo po, paulit-ulit, ganyan lagi ang strategy. At siyempre ngayon po, alam na po nila ngayon, Ma'am Ami, ang pinaka-best strategy, private properties. Walang limitasyon sa sizes. Kahit na sobrang kasing laki na ng bahay yung mismong campaign material, hindi mo po mapapaalis sapagkat sasabihin, yun ay pagsuporta mismo ng may-ari ng property and covered nung desisyon ng Korte Suprema sa Diocese of Bacolod versus the COMELEC. So, Chairman, itong eleksyon na ito ay talagang labanan ng pakapalan ng muka. Ay, taka naniniwala po tayo, Sir Ronald, hindi lang po yung pakapalan ng mukha ko, hindi social media naman talaga. Kasi alam nila, limitado yung pwede makakita ng mga pagmumukha nila sa kalsada. Pero doon sa social media, ayan, mas malawak. At syempre po, hindi ganun ang bigat ng regulasyon natin sa kawalan nga po ng batas on social media. Pero just the same, yan po ang gusto natin subukan ngayon, we will be issuing notices to remove sa mga kandidatong yung nandyan po sila mismo ang nakalatag yung mga pagmumukha nila dyan sa kalsada and tingnan natin kung hindi nila tatanggalin. Kasi ang importante lang, magpakita po kami ng resolve na dapat patutunayan namin, tanggalin nyo yan, we will file cases against you. And meron po tayong task force dyan at sila mismo ang mag-i-initiate ng mga kaso laban po sa kanila. Chairman, Chairman, may yung rules capacity ba ang COMELEC na i-regulate o bantayan yung mga political materials na kumakalat sa social media? For example, this early, marami ng mga material na kumakalat sa social media, pre-election campaign period. Is there a way for the COMELEC? Has the COMELEC figured out a way on how to regulate them? Kasi understand, may mga ano yan, diba? May limit sa minutes, Spending. for example. Actually po, ang Sir Patrick, wala, pagka po pinag-uusapan television, 120 minutes per station, sabi Right. ng Supreme Court. Sa GMA7 and ABS-CBN versus the COMELEC. 120 minutes per station po yan. Right. Doon naman po sa region, dapat 90 minutes per station. At saka siyempre, doon naman po sa newspapers, merong 1/4, merong 1/2. And at the same time, ngayon po, merong 50% discount sa television, meron naman pong 40% sa radio at meron pong 10% sa newspaper. So yan po yung mga limitasyon lang. Pagdating po natin sa social media, talaga pong unlimited yan. Yung isang na-post mo, pwede pong naandyan for 24 hours, 48 hours or what. Wala po kami, hindi po namin kayang ilimit yun dahil sa kawalan po ng batas na magsasabing pwede kami mag-prescribe ng limitasyon. Ang pwede lang po namin sabihin, yung pong mga social media platform, kausap namin, and sinasabi po ng dalawang platforms na malalaki, hindi sila tatanggap ng mga political advertisements. So doon pa lang, solve na po yung problema namin sa kanila. Pero yung isa naman, sabi nila, tumatanggap kami ng political advertisement basta meron kaming tinatawag na political advertisement library na kung saan pwede daw po natin makita magkano ang na-place, sino ang nag-place at gano'ng kahaba
yung mismong pagpe-place na yan. So, kailangan po talaga namin ng tulong ng social media. At, siyempre, sana po mapag-usapan na in the future, Sir Patrick, na magkaroon na ng batas, kahit man lang regulation ng social media during the period of the campaign. Kahit paano, dahil na po, siyempre yung pagtakbo is not absolute right. It is a mere privilege. And therefore, still really subject to regulations. Pero Chairman, you're referring to outright political ads on social media. Most of the ads on social media are not outright political ads. These are paid paid influencers, vloggers who do not declare it as as an ad, but they voice their support because they've been paid to do so, and so on online. So that's not an outright advertisement na parang nakikita niyo sa television. Is that regulated, and is it even possible to be regulated? Impossible po to regulate, Sir Ed. And that's the reason why yung una po naming draft o yung una naming guidelines para sa social media, artificial intelligence, soft fake, at saka fakes and everything, ang nakalagay po namin doon, pagpaparehistro namin ng mga political parties at saka yung mga kandidato. Naglagay din po sana kami ng private individuals. Ako po personally, I wrote the Commission and Bank and it was approved. Tinanggal po natin ang private individuals sa ating pong palagay. Masyadong napakanipis ng bordering on unconstitutionality. Simply because covered po yan ng freedom of expression, freedom of speech. Halimbawa, nag-like po kayo o nag-repost ng nakita nyo lang kasi idol nyo yan o kaya talagang gusto nyo namang maikampanya. Yun po, mababiolate natin ang freedom of expression ng ating po mga kababayan. Kaya po tinanggal natin ng private individuals. At dyan papasok, Sir Ed, yung social media influencers. Hanggang sa kasalukuyan, wala ring batas na nagdi-define sino ba ang social media influencers. Ano ba, wala nga pong paraan para matax sila kung sila man ay nababayaran upang ipangampanya ang isang kandidato. Chairman, kasama Chairman, hindi ba nabanggit niyo yung yung deep fake at saka disinformation? Yes po, yan po talaga, Sir Ronald, ang gusto nating labanan. Lahat po tayo, iniinganyo po at nakikiusap kami. Labanan po natin ang misinformation, disinformation at deepfake. Yung mga, saka yung mga fake news. Naku, totoo po yan. Dahil nga po yung deepfakes, isipin niyo po, ang dami nang nabiktima sa ganyan. Nag-endorse si Secretary Ronald Llamas ng isang kandidato a day before the election. Mukha niya, bukas ng bibig kanya. Pati boses kanya, yung pala, hindi po siya ganyan. Madami na rin po media personalities na nabiktima ng ganyan. Therefore, hindi po imposible na mangyayari na naman po yan. Kaya kami po humingi ng tulong sa mga social media platform. Sabi namin, pag COMELEC ang nag-request na ipa-take down, sana wag namang inaabot ng buwan o yung linggo katulad na nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Sana, sabi namin, pag COMELEC na ang nag-request, take down kaagad in order to at least ensure equal opportunity and to protect naman yun din po namang mga pangalan ng at honor ng isang tao. Pero baka sabihin nila, Chairman, na bahagi yan ng freedom of expression. Actually po, Sir Ronald, yan naman ang lagi sasabihin din. Aaminin po natin, ang may final say kasi sa mga pagtatanggal, lalo sa mga social media platform, hindi naman sa Pilipinas eh. Meron po kasi silang sarili, dahil sa community, meron silang sariling ethics at meron silang sariling pinapatupad na standard. And therefore, kung yung standard natin ay hindi naman talaga kasing level ng standard nila o yung standard natin mas mataas, mas mababa yung sa kanila, sa bandang huli po, yun po yung aming gustong ipakiusap sa Kongreso. Sana naman po kayo nakakita ang Commissioner Elections na dapat siya may controls to regulate yung mga campaign sa panahon ng kampanya makikiusap sa mga platform. Okay, last question, COMELEC Chairman. May plano ba ang COMELEC na magpatawag or mag-organize ng senatorial debate para sa midterms na ito? Dapat po ang talaga nakalagay sa batas ang mga media entities. Ginawa na po natin dito po sa inyo pong istasyon, nagkaroon na po dati. Yung po ang dapat talaga, hindi po yung COMELEC mismo ang nag-hold ng debate. The COMELEC will just coordinate and supervise but not the COMELEC to implement yung sa mismo mga debate. Yan yung mali. Ang kailangan lang usually ng mga media organizations, Chairman, is i-require sila ng COMELEC kahit na yung mga networks ang mag-organize, pero normally po, pag sinabi ng COMELEC na must they must comply, yun ang mas kailangan ng mga network po.
Opo, dapat kasi hindi namin pinapakailaman pati yung po mga commercial ng mga networks kasi po that's ano po yun, desisyon ng mismong network. So, pag nakialam na ang COMELEC, katulad nung nangyari nitong mga nakaraang halalan, ay medyo nagkakaproblema po. Okay. Yeah, Pahabol lang. Chairman, nag-issue kayo ng guidelines kahapon, ano? Opo, nalabas na po namin. Nag-issue po kayo ng guidelines kahapon, tiningnan ko. Opo, And you were mentioning na gusto nyong ibawal yung mga campaign materials na hindi environment friendly. What do you mean exactly by that? Ano po yung mga hindi environment friendly Yung po na campaign materials? yung po mga non-biodegradable materials na ginagamit. At in fact po, meron po kinreate na Committee on Environment Friendly Election na kung saan nagbigagawa pa rin kami ng mga mas maliliit pang mga guidelines. Kasi nga po, Ma'am Ami, katulad din po nung halimbawa, yung pagkakabit ba naman sa mga kung makapagpako naman talaga sila ng sa mga Sa puno. Wagas. So, alam naman natin kung kaya ang pakuan namin para Magandang quote yan, pakiulit nga yan. Sila naman ang pakuha namin. Pwede mag-volunteer dyan, Chairman? Ay, tagapako. Hindi, ipapako yan. Tayo ng pako. Magpapapako. Yung mga ganyan, we have to protect the environment. A campaign that be used as a license to violate the rights of others para po doon sa karapatan nilang maayos na kapaligiran. Katulad po sa noise pollution. Natutulog ka na lang kung palabas ng mga speakers nilang pagkalalakas. Madaling araw, ganun talaga. Natatandaan nyo rin po, Ma'am Ami, mabilis lang po. Yung Barangay SK, meron pong gumawa ng campaign jingle dyan sa may bandang Nueva Ecija. Na double meaning. As talagang sinabi ko, madinig ko pa yung di-disqualify namin yung kandidato. Tanggal ka agad niya, pero nanalo po siya. Kaya lang, That's a jingle. Malamang may kinalaman yung Gusto jingle. nagustuhan kaya yung yun? kanta. pero Chairman, yung mga tarpaulin, hindi ba medyo delikado sa environment yung tarpaulin? Ayun. Kapag Ay, pinagbawal tarpaulin, niyo po no. yun, baka lahat ng campaign material matanggal. ako po iniinganyo ko yung mga kababayan. Balik po tayo sa traditional way of campaigning. Alam niyo po sa bandang uli, lalo na sa local, mas maganda gusto ng tao, personal kayong pupunta sa kanila. Yung mga campaign materials, hindi na po napapansin yan. Naiinis pa nga yung tao dahil po nakalatag po sa mismong kalsada. Minsan po ginagawa pang parang fiesta, yung bang banderitas talaga, na hirap na kami magtatanggal po sa buong Pilipinas. Alam niyo po, let's go back to the traditional campaign of going house to house, knowing the people, introducing yourself, and sa akin pong palagay, kahit po sa national, yung social media is a very good platform provided basta responsible use lang ng social media. Okay. Maraming salamat for joining Storycon COMELEC Chairman George Garcia. Thank you, sir. Salamat, Chair. Thank you, Chairman. Volunteer ako, tingnan ako. Salamat po.